Severe Tropical Storm Paulo, posibleng maging typhoon bago maglandfall sa Northern Luzon. Malalakas na ulan at pagbaha, storm surge at landslide nakaamba na. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Kung bago ka sa ating channel, please like, share and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, narito na ang update sa bagyong Paulo. Ang sentro ng Severe Tropical Storm Paulo ay nasa layong 320 km silangan ng Baler, Aurora. Taglay nito ang 95 km per hour na lakas ng hangin at may pagbugso na 115 km per hour. Gumagalaw ito at pakanluran sa bilis na 30 km per hour at may lawak na malakas na hangin hanggang 350 km mula sa gitna. Ayon sa Pag-asa, inaasahang tatama ito sa kalupaan sa lugar ng Isabela o Northern Aurora ngayong umaga. Posibleng lumakas at maging typhoon ito bago tumama ng lupa. Pagkatapos tatawid ito sa Northern Luzon at muling lalabas sa West Philippine Sea at posibleng tuluyang lumakas pa habang papalayo. Kaya nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa mga lugar na ito. Extreme northern portion of Aurora, central and southern portion of Isabela, northern portion of Quirino, northern portion of Nueva Vizcaya, Mountain Province, Ifugao at northern portion of Benguet. Mga kababayan, ang signal number 3 ay mayroong storm force wind na may 89 to 119 kilometers per hour ang nalakas ng hangin. Meron itong moderate to significant threat to life and property. Signal number 2 naman na may gale force wind na 62 to 88 kilometers per hour, minor to moderate threat to life and properties sa lugar ng southern portion of mainland Cagayan, rest of Isabela, rest of Quirino, rest of Nueva Vizcaya, northern and central portion ng Aurora, northern eastern portion ng Nueva Ecija, southern portion of Apayao, Kalinga, Abra, rest of Benguet, southern portion of Ilocos, Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Signal number 1 naman na mayroong strong winds to 39 to 61 kilometers per hour na may minimal to minor threat to life and property sa lugar ng rest of mainland Cagayan including Babuyan Island, rest of Aurora, northern portion of Quezon including Polillo Island, Camarines Norte, northern portion of Camarines Sur, Catanduanes, rest of Apayao, rest of Ilocos Norte, Pangasinan, rest of Nueva Ecija. Kasama din sa signal number 1 ang northern portion of Bulacan, Tarlac, northeastern portion of Pampanga at Zambales. Inaasahan ang storm surge na aabot na 1 hanggang 3 metrong taas sa mga coastal area ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon. Dagdag pa rito, napakadelikado ng karagatan lalo na sa seaboard ng Northern Luzon at silangang bahagi ng Central Luzon na maaring umabot hanggang 6 na metrong taas ng alon. At dahil sa patuloy na sama panahon, meron tayong heavy rainfall outlook ngayong araw sa lugar ng Isabela, Quirino, Aurora, higit 200 mm na dami ng ulan sa Cagayan, Kalinga, Benguet, Nueva Vizcaya, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan. 100 to 200 mm na dami ng ulan sa Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes. 50 to 100 mm naman na buhos ng ulan. Habang sa araw ng bukas, October 4, sa lugar naman ng Ilocos Region, Benguet, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Zambales at Tarlac, meron namang 50 to 100 mm na buhos ng ulan. At para sa ating track and intensity outlook, sa kasalukuyan ang bagyong Paulo ay inaasahan maglalandfall sa Isabela o Northern Aurora ngayong umaga. Posibleng lumakas pa ito at maging isang typhoon bago ang paglandfall. Kaya patuloy tayong mag-ingat mga kababayan at maging handa. Pagkatapos naman ay lalagpas ito sa Luzon, tatawid ng West Philippine Sea at inaasahang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility sa Sabado, October 4. Mga kababayan, bagamat hindi super typhoon ang bagyong Paulo sa ngayon, huwag natin itong baliwalain. Ang lakas ng hangin ay sapat na para magdulot ng pinsala lalo na sa mga lugar na nasa signal number 3. Ang ulan naman ay base sa forecast ay maaring magdulot ng pagbaha at landslide sa mga bulubunduking lugar. Kaya importante po, kung ikaw ay nasa Isabela, Aurora o Quirino, huwag nang maghintay pa. Ihanda ng emergency kit, mag-charge ng cellphone at flashlight at alamin ang mga evacuation center na malapit sa inyo. Kung nakatira ka naman sa coastal areas ng Ilocos at Aurora, alalahanin kahit hindi direktang tamahan ng inyong lugar,
pwede pa rin makaranas ng storm surge. Delikado po ang pagbiyahe sa dagat kaya huwag na pong magpumilit. May posibilidad din na bahagyang bumaba pa sa timog ang landfall point depende sa high pressure area sa north. Kung mangyari yon, mas maraming lugar sa Central Luzon ang posibleng pati ang Metro Manila ay makakaranas ng malalakas na hangin at ulan kaya let's stay alert mga kababayan. At yan ang ating pinakabagong update hinggil sa severe tropical storm Paulo. Tandaan, ang panahon ay pabago-bago at ang forecast ay pwedeng mag-shift kaya mananatiling nakaantabay sa mga susunod na anunsyo ng Pag-asa. Ito ang Pilipinas Weather ngayon. Salamat sa iyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa Pilipinas Weather ngayon. Huwag kalimutang i-like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, maghihanda, magiligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.